So, good morning po at sa lahat po naman nanonood po sa ating po Sunday online, every Sunday, pagpalain po kayo sa Panginoon. At the same time, sa mga kapatid ko po na nandito sa church, pagpalain po kayo na Panginoon. So, ngayon tayo po ay lumakad na po sa ating po pag-aaral. Buksan po natin ang ating po mga Biblia dito po sa Awit, chapter 1. Dito po natin pagtitong pansin ang pag-aaral po ng Panginoon sa Awit, chapter 1, from verse 1 hanggang 6. Psalms chapter 1, from verse 1 to 6. Basahin muna po natin. Ganito po ay mababasa natin sa wikang Ingles. Ang sabi po sa awit, "Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the way of sinners, nor sitteth in the seat of the scornful." Verse 2, "But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. And he shall be a tree planted the rivers of water, that bringeth forth fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper." Verse 4, "The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Therefore, the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous." Verse 6, "For the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish." Basahin po natin sa wikang Tagalog. Verse 1, "Mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga kasalanan, ni nauuman sa upuan ng mga manliligaw, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon. At sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng maagos ng tubig, na nagbunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon na may hindi malalata, at anuman kanyang gawin ay giginhawa. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinaboy ng hangin. Kaya't ang masama ay hindi tatayo sa paghatol, ni ang mga makasalanan man sa kapisanan ng mga matuwid." Last verse 6, "Sapagkat nalalaman ng Panginoon ang lakad ng mga matuwid, ngunit ang lakad ng masama ay mapapahan." Ang Diyos po ang magpala sa pagbasa ng kanyang salita. Tayo magpinalangin. Panginoon Diyos na makapangyarihan sa lahat, amin pong idinudulog ang aming pong pag-aaral sa umaga po ito. Lahat po, Panginoon, na nakikinig at nanonood sa umaga po ito ay buksan po ninyo ang kanilang mga puso upang kanilang maintindihan ang masalita po ninyo ang amin pong pagbulay-bulay. Hayaan po ninyo na bago kami, Panginoon, mag-aral masalita, linisin niyo po ang mga puso upang kami, Panginoon, ay maging maayos ang aming buhay sa iyo, ang aming buhay spiritual, at pagpalain po ninyo ang ipapangin ko na iyo pong gagamitin. Nawa sa Espiritu ang siya magturo at magpaalala po sa amin sa masalita po ninyo na ating pag-uusapan sa mga ito. Bless everyone. In the name of Jesus we pray. Amen. Ang pag-uusapan po natin sa umaga po ito ay pinamataan po natin the godly and ungodly portrait. Ang mga Diyos at hindi mga Diyos, kung paano natin sila makikilala. Titingnan po natin ngayon, two men, two ways, and two destiny. Dalawang tao, dalawang patutunguhan, at dalawang kahantungan.
There are only two kinds of people on the earth as far as God is concerned. Dalawa lamang na tao sa mundong ito na alam ng Diyos. They are the godly at ang pangalawa ay yung ungodly. Is it possible for us to know who the ungodly and the ungodly are? Posible po ba na makikilala po ba natin yung mga maka-Diyos at hindi maka-Diyos? Malalaman po ba natin ito sa kanilang ginagawang religious activities such as na sila ay pumapasok sa simbahan para sumamba o sila ay tumutungo sa ibang lugar upang sila ay sumamba kagaya po sa Israel? Perhaps there is no way we can determine who is godly and ungodly. Hindi po natin alam kung sino talaga ang mga godly at saka ungodly. Maybe this knowledge belongs to God alone. Ang Diyos lang ang nakakaalam ng bagay nito. Subalit ipinapakita dito po sa awit, chapter 1, ipinapakita sa tao sa mundong ito kung paano po natin malalaman ang mga tinatawag na makasalanan at ang mga maka-Diyos. Now, tingnan po natin dito po sa verse 1, 2, and 3 ng Psalms chapter 1. Tingnan natin. Ang sabi po doon, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng mga manglilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay sa siya araw at gabi. At siya'y magiging parang purong kahoy na itinanim sa siping na maagos ng bibig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan. Ang kanyang dahon naman hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay hindi mawa. Titignan po natin dito po sa verse 1 hanggang verse 2, the marks of the godly. Ano po ba ang pagkakinanlan ng isang taong maka-Diyos? Una, sabi po dito sa verse 1, mapalad, blessed. Ang mga taong maka-Diyos, he is considered blessed by God. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, kung titignan po natin, the word blessed, pag sinabi pong mapalad, it is more than just happy. Pag sinabi pong blessed, is implied an inner satisfaction or sufficiency did that not depend on outward circumstances for happiness. Hindi raw po ito nakikita sa panlabas, kundi ito po ay nakikita doon sa inner satisfaction or inner sufficiency. Kaya, the reason behind the happiness is emphasized. Kung titignan ninyo, bakit tinawag pong blessed? Dito pinapakita ang rason behind the happiness is emphasized. If the reason is not emphasized, ay maiisip po natin na ang happiness is based upon some material blessing. Sabi po roon, mapalad ang taong hindi lumalakad sa payo na masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni naupo man sa upuan ng manlilibak. So dito yung pinapakita ng Panginoon na ang Biblia is a spiritual book. It is not about materialism. Hindi po sinabi rito na mapalad ang taong mayroon. Dahil, if to be considered blessed by God means that he lives in a big house with plenty of money and has a loving and fine family, then
only the rich and powerful will be considered blessed. This is definitely not the case. Kasi kung sasabihin natin, ang blessing lang po dito ay pinagpala ka na malaki ang bahay mo, marami kang pera, mapagmalasawa mo, di yun lamang po mayayaman lamang ang makapangyarihan at pinagpala. Pero dito pinapakita rito sa verse 1 hanggang verse 3, this blessedness is a happiness based upon the fact that he has a relationship with God. Meron siyang relasyon sa Panginoon. He knows he is going to heaven. His eternity is secure. So the rest of the Psalms support this explanation. Tingnan natin, how can we see the mark of the godliness? Una, makita natin doon, he is called by God blessed. Not only, hindi po sa material, kundi ang makikita po nito ay ito. Tingnan natin bakit siya tinawag blessed? Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. Hindi siya lumalakad sa payo ng masama. So here, what is the mark of the ungodly? The godly people. His association are not sinful and he stays away from sinner. Yung kanyang mga kaibigan, yung kanyang kahalubilo na masasama, siya ay lumalayo sa kanila. The godly will not walk in the counsel of the ungodly. Hindi po siya lumalakad sa payo ng masasama. Now, the ungodly, yung mga masasama, yung mga taong hindi makadiyos, they will give you advice. But the godly will not listen to it. Hindi siya makikinig. The word walk, ang salitang walk dito, lumakad, ang ibig sabihin dito is to follow a pattern or way of thinking. Hindi siya lumalakad sa payo ng masama. Pag sinabi kong lumalakad o walk, it symbolizes or the meaning is to follow a pattern. Hindi niya sinusunod yung ginagawa ng masasama. Hindi siya nag-iisip ng mga bagay na hindi magaganda. He rejects the advice of the man who is morally wrong, and that is the ungodly. He will not stand in the way of the sinner. Hindi siya tumatayo. Saan? Sa daan ng mga makasalanan. Pag sinabi pong tumayo, to stand, it symbolizes the identification with the person mode of life. He takes a fixed position in life. Pag sinabi pong nakatayo, ipinapakita rito na kapag ang kasama mo ay mga hindi makadiyos, if you stand before him, you are identifying yourself na kasama ka niya. Pag kasama mo masama at lagi mo siyang kasama, siyempre ikaw ay mapapasama. Kasi kasama mo siya. You stand beside him. And that is why these people are worse than the ungodly. They are called sinner. Kasi pag ikaw ay nakatayo na, kasama mo na ang hindi magagandang maugali, siyempre ikaw ay mapapasama sa kanila. At ang mahirap nito, ang sabi rin po dito, ni nauupo man sa upuan ng mga manliligaw. Umupo. To sit. Anong ibig sabihin ng to sit? The act of sitting means he has established permanent resident and desire and pleasure in that the deeds of this scholar are valuable and precious to him. Pag sinabi ikaw ay nakaupo, you are establishing, ikaw ay nakikisama na o ginagawa mo na yung mga bagay na gusto ng mga manliligaw. So when he sit in the seat of the scornful, kapag siya ay umupo sa upuan ng mga manliligaw, he becomes one of them. When the scorner is out of town, he sit in his seat.
Pag ikaw nakiupo na sa mga nilibak, ay ginagawa mo na yung mga bagay na ginagawa nila. Take note, tinapo natin yung progression. Paano ito nagpo-progress? Tinapo natin yung action. The action and the evil man, he must avoid. He must not walk with them. Tinapo ninyo the progression. He must not walk with them. To walk means what? He is still in motion. Naglalakad ka siya. Pag ikaw ay naglalakad, you are still in motion. When he stop walking, he begin to stand still. Hindi ka na naglalakad noon, nakatayo ka na. Nakapwesto ka na. So the identification begins. Nakikilala ka na. He stand with them and begin to listen to their evil talk. He is not ashamed to be standing with and talking to them. So nakipag-usap ka na. Ito po ang third action naman, yung una is what? Walking. Then, standing. Ito ang pinaka-mahirap. The third action. The worst is this. To sit down is normally a position of fellowship. When he sit in the seat of the scornful, kapag siya ay umupo na kasama ang mga manlilibak, he becomes one with them in all things. Kaya po niya, siya ay lumalakad, and then he stands still, tapos umupo na po siya, lagi niyang kausap yun. So, the identification begin. Napapadala ka na sa sitwasyon. So, note, all the wicked person get from bad to worse. Walking, standing, and sitting. It talks about what? The way of life. So, the ungodly are just morally wrong. Morally wrong, yung mga ungodly. The sinners are guilty offenders. The scornful o yung manlilibak are those who know that they are morally wrong and guilty offenders, but they do not care and they are arrogant and boast about it. Wala na sila. Nagmamayabang na sila. Kaya, this means ang mark o yung pagkakilanlan ng isang makadiyos na buhay, ang makadiyos na lingkod ng Panginoon, ang mga Diyos na mga tao, he must be careful about his association. Alam mo kung sino yung sinasamahan mo. Be careful. He owns action. He must control. Kailangan control niya yung kanyang action. Who his friends are revealed, the state of his godliness or lack of it. Kaya kung ang kaibigan mo ay maka-Diyos, ikaw ay maka-Diyos. Kung kaibigan mo ay hindi maka-Diyos, ang buhay mo din ay hindi maka-Diyos. Kaya the mark of the godly people is this. Choose kung sino ang sasamahan mo. Choose kung sino yung susundan mo. At ito ang dapat natin sundan. Ang Panginoon. Pangalawa, tingnan natin, verse 2. Ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon. The godly people delights in God's word. Mahal po niya ang salita ng Panginoon. The law of His Lord gives him the greatest pleasure. Ang kautusan ng Panginoon, ito po magbibigay sa kanya ng alin? Ng pleasure, yung kanyang kalugod-lugod na ginagawa. He loves the word of His Lord. Mahal niya ang salita ng Diyos, ng Panginoon. He obeys happily the law of His Lord. Sinusunod niya na may pagsunod at kasiyahan ang kautusan ng Panginoon. Day and night, he meditates in the Lord of His Lord. Ano sayo po sa Joshua chapter 1, verse 8. Lagi po natin itong napapakinggan. Pero ulitin ko po. Joshua chapter 1 verse 8.
Ito sabi, ang aklat na ito na ang kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ang iyong lakad at kung magkagayon, magtatamo ka na mabuting kawakasan. So meron siyang pagmamahal sa salita ng Panginoon. Pinagbubulay-bulay niya ang salita ng Panginoon. Therefore, the law of his Lord occupies his mind all the time. Pumapasok dito yung salita ng Panginoon. Therefore, he thinks like his Lord. Nag-isip po tayo na kagaya ng ating Panginoon. He makes decision based upon what his Lord thinks. Kaya sabi nito, huwag mong alisin o hiwalay sa iyong bibig o pagbulay-bulayan araw-araw ang salita ng Panginoon. Dito po nagsasalita ang Diyos sa atin. Kung ano po ang sinasabi ng Diyos, ito ang dapat natin ilagay sa ating mga kaisipan at sa ating puso. Pangatlo, his life pleases his Lord because his life is to please his Lord. Ang kanyang buhay ay dapat bigyan niyang kaluguran ang kanyang Diyos sapagkat ang buhay na isang Kristiyano ay laging binibigyan niya ng kaluguran ang kanyang Diyos. If he commits sin, he repents. Kapag siya nagkamali, nagkasala, magsisisi siya. He does all things according to the Holy Scripture, for this gives him the greatest delight. His will be under the Lord's will. At lahat na kanyang ginagawa, ang kanyang iniisip, at yung kanyang motivation ay yung mabigyan ng alin, ng karangalan at kasiyahan ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya sa lahat ng ating ginagawa, your life must please the Lord. Whatever you do, please. All the things that you will do must pleases God. Dahil tinawag tayo bilang Kristiyano para mabigyan ng kaluguran ang Panginoon. Pang-apat, his life bears the mark of godliness. Yung kanyang buhay ay dapat makita sa kanya ang bunga ng kabanalan. The power of the law of his Lord transformed his entire life. Yung salita ng Diyos, yung kautusan ng Diyos, binabago ng Diyos ang kanyang buong buhay. Ano po ang sabi kanina sa Psalms chapter 1? Tingnan po natin. Verse 3, and he shall be like a tree planted by the rivers of water that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Nagbubunga siya. Nagbubunga siya sa tulong ng Panginoon. Take note, he is like a tree planted by the rivers of water. Tingnan po natin ang salitang rivers. Rivers is not singular, it is plural. Rivers of water. All trees planted by a continuous flowing of water never die. Kapag itinanim mo ang puno sa patuloy na umaagos na tubig, hindi yan mamamatay. Trees also never stop growing. Hindi po ito nag-stop na lumago. The godly tayo na mga Diyos never stop growing. He becomes more and more like His God. Lumalago po tayo kagaya ng ating Diyos. In God's time, the fruit of the Holy Spirit will be clearly seen in His life. Yung bunga, ano yung bunga sa kapanahunan, lumalabas doon yung bunga ng Espiritu Santo sa ating buhay. Money cannot buy this supernatural experience. Kundi ang Diyos lamang ang mapagbibigay sa atin na alin ng experience na maranasan natin ang kabutihan ng Panginoon. He is not like any other tree
but the everlasting tree where the leaves never die. Hindi po siya kagaya ng mga puno, kundi siya yung tinatawag na pangwalang hanggang puno ng kanyang bunga, yung kanyang dahon ay hindi mamamatay. He does not change with the season, like many trees where the leaves fall during autumn. His life is constant and does not change with the time. Hindi po siya nagbabago. Even there is no, nasa panahon tayo ng kawalan, nasa panahon tayo ng blessing, hindi nagbabago ang kanyang buhay. Bakit? Siya kasi ay nakatayo o ang kanyang buhay ay laging nasa Panginoon. Umaasa siya sa Panginoon. He will go through difficult times. Dadaan po tayo sa mga difficult times sa ating buhay. But, hindi siya manghihina. Like everyone else, his trust and relationship with his Lord strengthens and deepens his faith. He grows in his Lord, regardless of the season. Siya'y lumalago, kahit anuman ang dumaan na kapanahunan sa kanya, good or bad things has come, but they make no difference to him. Patuloy pa rin siyang lumalago dahil alam niya ang Panginoon at alam din ng Panginoon kung sino siya. At ang sabi ng Panginoon, whatsoever he doeth shall prosper. Ano man ang kanyang gawin, siya ay giginhawa. Anong ibig sabihin dito na siya giginhawa? Hindi ibig sabihin dito na immune tayo sa problema, hindi tayo dadaan sa trial. Pero, kapag tayo ay laging may tiwala sa Panginoon, inilalagay natin sa Panginoon ang ating buhay, ang buhay ng Panginoon, ang biyaya ng Panginoon ay ating maranasan. Kaya po sa Jeremiah chapter 17, ganito po ang sabi ng Panginoon. Jeremiah chapter 17, verse 7 hanggang 8, ganito po sabi, mapalad ang tao na tumitiwala sa Panginoon at ang pag-asa ay ang Panginoon. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa tubig ng tubig at nag-ugat sa tabi ng ilog at hindi matatakot pagka ang init ay dumarating, kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa at hindi mababalisa sa taon ng pagkatuyo o maglilikat man ng pagbubunga. Kaya sa mga taong tumitiwala sa Panginoon, tinawag tayong mapalad, sabi po doon ng Panginoon sa verse 7 ng Jeremiah chapter 17. Sapagkat siya'y magiging parang punong kahoy. Kagaya tayo ng punong kahoy na tinanim sa tubig. Ang sabi po dito, hindi matatakot kahit na mainit man ay dumating. Kundi ang kanyang dahon ay magiging sariwa. Hindi siya mababalisa. Hindi tayo mag-discourage. Bakit? Kasi lahat ng mga tao nagtitiwala sa Panginoon ay tutulungan ng Panginoon at giginhawa. Hindi sa sarili niya, kundi sa tulong ng Panginoon. Do not confuse this with material success. Pag sinabing giginhawa, it does not mean material success because the godly is not interested in materialism. Ang mga maka-Diyos ay hindi interesado sa mga material na bagay, for that is sin. He knows that the love of money is the root of all evil. Alam po naman ng mga ka-Diyos na ang pag-ibig sa sarili ay bunga ng ito ay ugat ng mga kasalanan. Hindi masama ang pera. Pero yung kapag inibig natin ang pera, ito ay ugat ng lahat ng kasalanan. He will never exchange his delight for the law of his Lord or for the money of this world. Hindi niya pwedeng ipagpalit ang Diyos sa kayamanan. Ang kayamanan, it is a dry riverbed. Walang agos yan, dry. The tree that is planted beside the rivers of water never runs dry. Hindi yan matutuyo. Yung mga tao, yung mga puno na nakatayo sa tabi ng ilog.
His life is a blessing to others. Ang mga Kristiyano, ang mga makadiyos, ang kanilang buhay ay pagpapala sa iba. Others see His good work and glorify God. Nakikita sa atin ang mabuting gawa ng Diyos at pinupuri ang Diyos. To fellow godly believer, He is an encouragement. If you are a godly people, you are an encouragement. To those who do not know His Lord, they will glory God by becoming Christian themselves. His life has a great spiritual value to all. Kaya tayo mga Kristiyano, tayo na nakikinig, be a blessing. Makita sa atin ang mga Diyos na buhay. Now, tingnan natin. Baba po tayo sa verse 4. Let us see now the marks of the ungodly. Ano makita natin sa ungodly? Verse 4. The ungodly are not so, but are like the chaff which the wind driveth away. Ang masama ay hindi gayon, kundi parang ipa na itinataboy ng hangin. So, he is the opposite of the godly. Anong sabi po rito? Lahat ng ginagawa ng mga makadiyos, hindi ginagawa ng mga hindi makadiyos. Ano makikita natin sa kanila? Ungodliness and sin. He is wicked sa kasalanan. He is selfish and he never cares about anyone. He cares only about his own interests. He serves self. Sinusunod niya ang kanyang sarili. He takes advantage of all in order to make himself rich. He takes advantage para siya yung maging mayaman. He hates the law of God. Ayaw niya sundin ang Diyos. He considered the law of God a hindrance to his insatiable appetite for self-satisfaction. Hindrance ang Diyos sa kanya para makuha niya ang lahat ng kanyang kagustuhan. Gusto niya ang kanyang kagustuhan lamang ang siyang masunod. Lagi po siya hawak ng kanyang sariling kagustuhan. Hawak siya ng kasalanan. His principle for living is the lust of the eyes, the lust of the flesh, and the pride of life. These evils motivate him, and he delights in them all. Ito ang nagmomotivate sa kanya, yung lahat na nakikita niya sa mundo ito. Ang kanyang konsensya ay seared. Ibig sabihin ng seared, yung kalinga. Wala na siyang konsensya. Ang iniisip niya, he does not care as long as he is happy. Wala siyang pakialam, basta siya yung masaya lamang. He never see others. Gusto niya sa sarili niya. Ang nagdodominate sa kanyang buhay is self-interest. Ang kanyang mga kaibigan ay mga makasalanan at mga bagay na hindi ayon sa salita ng Panginoon. He walks with them. Lagi niyang kasama ang mga kasalanan. He loves to be seen with them. Lagi masaya siya pagkasama niya yung mga manlilibak, mga makasalanan. Kagaya po siya ng isang tuta na sumusunod sa kanyang amo. Kung saan pupunta yung kanyang amo, doon siya. He stands in their way to catch their behavior and conduct. Kung ano yung nakikita niya sa kanyang master, yun ang kanyang ginagawa. He wants very much to be like the sinner and they adore him. His gain and love are materialism. Ang lagi niyang gusto, kanyang iniibig ay laging material. Mammon is his God. Ang kayamanan ay kanyang Diyos at ang kanyang security. The more he has, the more he feels secure. Kapag marami siyang pera, the more he has and the more he feels secure. But the final step ay ito. He become unteachable sa kanyang buhay. Pangatlo, he is worthless in the sight of God. Wala po siyang saysay sa harapan ng Panginoon. Ano po sabi po ito? He is like a chaff. Alam po ba yung chaff? Ipa.
chop, yung ipa. Kapag sinabi pong chop, ang sa panahon pong iyon, in the olden days, umakyat po sila sa hilltop, kung saan po yung malakas ang hangin, there's a wind. The wind separate the grain, yung palay, yung grain, at saka yung chop, yung ipa. That is yung ipa, yung skin ng grain. Now, ang nangyayari, pagka yan ay itinataas na doon sa tago nito, yung Bilao. yung bilao, ay the chop o yung ipa ay susunod saan? Sa hangin. Ano ang ibig sabihin po nito? The chop is a symbol of a faithless life that is drift along without direction. Susunod siya doon sa isang direksyon na walang patutunguhan. Ganun po ang mga anggadli. Sila ay, ang kanilang buhay ay nadadala lamang sa isang direksyon na walang patutunguhan. But the good grain, yung godly, is a symbol of a faithful life that can be used by God. Yan ay gagamitin ng Panginoon. Unlike grain, however, we can choose the direction we take. Kaya po ang mga anggadli sila ay parang ipa na they are tossed everywhere. Wala silang saysay. He become his own God. He made his God into his personal image. He dictates the terms for his entrance to heaven. He makes heaven into his own image as well. Parang sa kanya heaven na kapag ikaw ay meron. But, ang sabi po rito ng Panginoon, the chop is an unwanted thing to be thrown away. It is good for nothing. Walang saysay. When the ungodly dies, he loses all. Kapag namatay po ang mga hindi na kilala sa Panginoon, he loses all. He leaves this world naked, just as he came into this world naked. This is why God considers such a life of self and consumerism worthless. Pag sinabing consumerism worthless, yung mga bagay na nakikita natin ay walang saysay. At sabi po ito sa pagtatapos, verse 5 and 6, therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Ano po ang conclusion po dito? God condemns the ungodly. The ungodly will perish forever. He thinks his own self. However, one day he will realize that all these things ay walang saysay sa kanyang buhay. Materialism owned him, and he was the slave all alone. However, by then, it will be too late for his life is over. Too late kapag di mo nakilala ang Panginoon. Nevertheless, to the ungodly, it is still not too late for him to repent of his sin and turn to Christ. As long as there is breath, habang mayroon pa po tayong hininga sa ating katawan, we can still repent and change our life by the help of our Lord. At least he can save his soul, although most of his physical life might be over. Tayo naman po, ng mga lingkod ng Panginoon, God knows the righteous intimately. God has a personal and intimate knowledge of all the ungodly. Alam ng Diyos ang lahat ng mga bagay. One day, we will stand in judgment. You will be called in your home. Tatawagin tayo ng Panginoon, called home, and that is heaven. And to His Lord, whose law is His delight. Heaven is our home. The law of the Lord is our rule in our life. I pray, as a godly people, nakita natin dito, blessed is the man who walketh not in the counsel of the ungodly. Huwag
ang kanyang buhay ay sineseparate niya ang kanyang buhay saan? Sa magawang hindi maganda. Kaya po mga kapatid ko sa Panginoon, isabuhay po natin ang buhay ng mga Diyos. There's only two men. There's only two ways. There's only two destiny. Dalawang tao lamang, godly and the ungodly. Two ways, heaven or hell. Two destiny, kamatayan, harapan ng Panginoon. Subalit sa mga godly people, we are called blessed. Mahal po tayo ng Panginoon. I hope and I pray sa lahat na nakikinig sa umaga ito, sa ating buhay araw-araw, ay lumakad tayo na mayroong Diyos sa ating buhay. Ang mundo ay pasama ng pasama. Tayo naman pumakit siya na maglingkod tayo ng patuloy sa Panginoon. That Sunday, we will see God face to face. Amen. Tayo po'y manalangin. Ating pong dalangin na sa buhay natin sa araw-araw ay tayo pong lumakad na may takot sa Panginoon. At ating pong dalangin na lagi ang salita ng Diyos ay lagi natin pagbulay-bulay. Habang tayo po nasa mundo po ito, hindi natin maiiwasan na tayo po ay makita ng mga tukso, mga temptation upang tayo po ilayo sa Diyos. Subalit sa mga taong nagtitiwala sa Panginoon, ang Diyos ay laging kasama. Tayo po manalangin, Panginoon, maraming pong salamat. Nakita po namin, Panginoon, ang characteristic ng godly and the ungodly people. Lord, I pray, as a godly people, we must focus on you. We must focus on the Word of God. Lord, always change us. Motivate us, Lord, na lagi ang buhay namin ay laging nagpapasakot po sa inyo. Kaya po sa oras po ito, dalayan ko po hindi ay pagpapala ang siyang maging biyaya sa aming buhay at ang pag-ibig po ninyo ay lagi natin maranasan. Sa lahat po ng mga kapatid ko po nakikinig at narito na nakikinig din sa iglesia po ito, pagpalayan po sila. Nawag ang biyaya pagpapala, bumalos na ng pamilya. Lagi niyo po silang bantayan at lagi ang banal na Espiritu Santo ang laging umalalay sa amin sa araw-araw. Maraming pong salamat po sa umaga po ito. Maraming salamat sa inyong salita at pagpalain niyo po ang bawat sa pusa ng muli. Lagi magtagumpay kami sa lahat ng aming pong pag-ibig po sa iyo. We bless you, we glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Ang dakilang pag-ibig ng Diyos Ama at ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Jesus at ang pakikipisan ng banal na Espiritu Santo ay suminyo na ba ngayon at nung tayo ng Panginoon. Amen. Pagpalain po kayo ng Panginoon at God bless po sa inyo at sa lahat po na nakikinig sa oras po. Salamat.